Wala raw natanggap na impormasyon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagkakasangkot ng mga tauhan ng PNP sa umano'y destabilization plot laban sa kanya. Wala kami report na interacts. Yung mga retired, baka meron na mga sumasama sa mga staff ang ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre officer ko, wala naman tayo nakikita ng gano'n. Hiling niya sa PNP at Armed Forces, maging professional sila at gawin ng tama ang kanilang trabaho. Tinawag naman ng Pangulo na sinungaling ang dating PDEA Intelligence Officer na si Jonathan Morales sa pagdawit sa kanya sa usapin ng iligal na droga. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Basta magulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay niya. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Barry, dapat daw managot kung totoong ni-record ng mga taga-Chinese Embassy ang pag-uusap ng isang Chinese diplomat at opisyal ng militar ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Ayon po yan kina Defense Secretary Gilbert Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Saksi si Chino Gaston. Tagumpay na pagpapalubog sa isang target na barko gamit ang mga makabagong missile at joint sail ng Philippine Navy kasama ang Amerika at France sa dagat ng Palawan. Sa pagtatapos ng 2024 balikatan exercises, inaabangan na ni Pangulong Marcos ang balikatan sa susunod na taon. Partikular ang inaasahang actual combat simulation, gaya ng pag-atake ng isang kalaban sa Pilipinas at ang pagtugon dito ng pinagsanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. He looks forward to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. I believe that next year's exercise would be more complex, and I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's Balikatan exercise. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat palabasin ng bansa ang Chinese Embassy officials kung totoo ngang ni-record nila ang isang phone conversation sa pagitan umano ng AFP Westcom Commander at isang Chinese diplomat noong Enero tungkol sa umano'y kasunduan sa Ayungin Shoal. Kaisa sa panawagang yan, si National Security Advisor Eduardo Año sabay giit na dapat gumawa ng kaukulang hakbang ang DFA. Dapat daw maalis sa Pilipinas ang mga taga-Chinese Embassy na lumabag sa ating batas at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sagot naman ng Chinese Foreign Ministry, patunay ang pahayag ng Pilipinas na mahina raw tayo kapag inihaharap ang anilay katotohanan at ebidensya. Hiniling nila sa Pilipinas na hayaan ng Chinese diplomatic personnel na gawin ang kanilang trabaho at tigilan ang pang-uudyok at panghihimasok. Sinisikap naming makuha ang panig ng DFA at ni Año. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, ang inyong saksi. Mahigit 100 exhibitor ang nagsama-sama sa isang business expo sa Pasay City. Layo nilang magbigay ng mga business ideas sa mga nais magnegosyo. Saksi, si Bernadette Reyes. May full-time job si Angel bilang sales manager, pero bilang single mom, naghahanap siya ng ekstrang pagkakakitaan. Hindi naman permanent na doon ako sa job na yon. So soon gusto ko meron ako sarili na. And yun yung yun naman yung ipang support ko sa dalawang kids ko. Dito sa 14th Philippine SME Business Expo, mahigit 120 na exhibitors ang makapagbibigay ng business ideas para sa mga nais magnegosyo. Si Marga halimbawa, humina ang clothing business noong magsimula ang pandemic, pero nakaisip na magnegosyo ng home and personal care products. Ngayon nagsusupply na siya ng kanyang mga produkto sa mga hotels. It can start as small as 5,000 pesos.
Kasi our products are like the soap, it's only 165, the hand soap 200 ml, the lotion 185, the candles 450. Kabilang sa mga pinupuntahan dito sa 14th Philippine SME Business Expo ay ang mga franchise businesses kagaya nito na meron ng subok na sistema at pasok pa sa budget ng mga Pilipino. Since medyo business-minded ako, medyo attractive ako dun sa mga franchise. Ang bigasan na ito halimbawa nagsimula lang din bilang isang maliit na negosyo pero ngayon nagpapa-franchise na at mayroon ng 500 branches. Magandang opportunity po ito sa mga OFW kasi po less risk yung ating negosyo. Kasi napakabenta po ngayon ng bigas. Lahat naman po ng Pinoy kumakain ng kanin, di ba? Bukod sa mga business ideas, makakapulot rin dito ng mga solusyon sa mga problema sa negosyo tulad ng paano makakapagbenta online. Kunyari, they have an e-commerce website. Makakatulong to kasi kung marami kayong products na binibenta, matatrack nyo siya, may mga reports na pwede nilang tingnan para ma-analyze din nila kung ano ba yung what works and not. Our main goal is to provide a platform for businesses to showcase their business solutions and at the same time to encourage the aspiring entrepreneurs, business owners, companies to gather in this event, look for different ways on how they can grow. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Naghain ng reklamong cyber libel sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan laban sa showbiz columnist at host na si Christy Fermin. Masama na raw ang epekto ng mapahayag ni Fermin laban sa kanilang pamilya. Saksi, si Nelson Canla. Even my children have suffered and sama ng loob nila. We've been off social media partly because of this. Ito ang pahayag ni Sharon Cuneta habang naluluha matapos niyang mag-file pati ng kanyang asawang si former Senator Francis Pangilinan ng reklamong cyber libel laban sa kolumnista at host na si Christy Fermin. Naging mapanira na raw kasi ang mga naging pahayag ni Fermin sa kanyang online show at mga kolum na nagkaroon ng masamang epekto sa mag-asawa at kanilang mga anak. Yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi, hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. Giit pa ni Megastar, masakit sa kanyang kalooban ang magsampa ng reklamo laban sa itinuring niyang kaibigan. So I reached out to her and for a while I had so much affection for her kasi feeling ko tanda na natin, tanda ko na. I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad, di ka man tinanong. It's there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, di ba? Dagdag pa ni Sharon, samot-saring masasakit na malisyoso at mapanirang pahayag ang lumabas sa loob ng 4 na dekada na kanya raw tiniis. Pero nang nakita na niyang nasasaktan ng kanyang mga mahal sa buhay, nagdesisyon na siyang magreklamo. Inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napaka-patong-patong. Tugon ni Fermin sa kanyang YouTube show na Christy Per Minute kanina, "Don't shoot the messenger." Kasama raw sa kanyang trabaho ang mga ganitong kaso at naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang reklamo. Pero hindi pa raw siya makakatugon sa mismong reklamo dahil hindi pa nakakarating sa kanya ang kopya nito. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng maulit ang thunderstorms ngayong weekend. Yan po ay sa kabila pa rin ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa forecast ng Pag-asa, aabot hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Virac, Catanduanes. May ilang lugar ding makakaranas ng 44 at 45 degrees Celsius. Nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius naman
sa mahigit 20 pang lugar. Kahit mainit, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na bandang hapon. Nasa danger level din ang init sa ilang lugar sa Linggo, Mother's Day. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ngayong weekend ang Northern at Central Luzon, ang Mimaropa, Bicol Region, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa linggo ng hapon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, nasa pagitan ng 40 hanggang 42 degrees Celsius ang heat index ngayong weekend. Pero maghanda pa rin sa mga localized thunderstorm gaya ng naranasan kanina. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.